i-text outside dahil i-freeze pa siya. So, sasabihin kung ano na siya, kung ilang stages na siya. So, hindi ako pumayag kasi nga takot ako sa operation. Kasi operahan ka na nun pero hindi pa tatanggalin yung left breast mo. And then, second opinion ako, nagpunta naman ako sa Viluna, dun sa Quezon City. Sabi ng isang doktor, dahil hindi na daw gusto ngayon yung open-open, needle biopsy na daw. So, sa madaling salita, nagpa-needle biopsy ako, masakit kasi wala siyang anesthesia. So, na-detect din ang findings, bumalik ako after 3 days, sabi talaga nga daw, third stage cancer. So sabi ko, nagpasalamat na lang ako sa doktor at nalaman ko na sa third stage na pala ako. Umuwi ako, sabi ng asawa ko na nakausap niya yung pamangkin ko na medrep, taga-Glaxo, sabi niya gano'n na ano nga daw, operahan na daw ako, ready na for tomorrow operation. Hindi rin ako pumayag. Sabi ko gano'n. So alam mo naman ako mahilig ako sa opinion hanggang sabi ko hanggang sa opinion, mag-opinion ako. So nung sa Quezon City rin yun, sa Back to the Bible naman, si Dr. Nalimutan ko yung doktor, tapos sabi niya sa akin, niya ako, nagsa-examine ako, may kulani daw ako dito, so kailangan din daw ma-opera ako dahil nasa third stage na nga daw talaga. So, balik na naman ako sa bahay, kasama ko ni Sir na nagpatingin, talagang pinipilit niya ako magpa-opera na ako. So sabi ko, ayoko, sabi ko, magtitiwala ako sa Panginoon, nahanap ako na ibang paraan para maalis sa mind ko yung pagka sabi nilang third stage cancer. So yun, hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako nagpapa-opera. Talaga yung itsura ng breast ko, pulang-pula siya, na masakit everyday kasi nandiyan nga ako sa Calvary, lagi nagbabantay sa anak ko dahil dyan silang dalawa nag-aaral para makatipid sa pamasahe, hindi na ako uuwi. So lagi naman ako nakahiga dun sa nursery room para nalang pag-uwihan, sabay-sabay na kami. So, nung nalaman nung isa namin preacher na si Preacher Walter, sabi niya gano'n, meron nga daw siya i-introduce sa akin ng product, sabi niya gano'n. Sabi ko, ayoko ng gamot kasi hindi ako umiinom talaga ng gamot. Since pa nung hindi ako umiinom ng gamot. Sabi, hindi ate, juice lang to, sabi niya gano'n. O sige, sabi ko gano'n. So, tinext niya si Upline Roger, si Sir Roger, sabi niya, punta ka dito ng business na. Actually, nung sinabi niya sa akin, ipapakilala siya, pinasa akin na yung number ni Roger. So, sabi ko gano'n kay Roger, ako po yung sinasabi ni Preacher Walter na papatingin sa inyo na mayroong third stage cancer. So, sa madaling salita, nagpunta si Roger. Pagkapunta niya sa amin doon, hindi lang ako nakikipag-usap. I-share ko na rin, kahit hindi ko pa naiinom yung first Vita Plus, i-share ko na dun sa buong church namin. Sabi ko, may pupunta rito na mag-share about dun sa products para mag-ubos sa mga sari-saring sakit. So, sa madaling salita, nadala ko lahat sila yung mga nasabihan ko, kahit hindi pa sila umiinom. Doon siya nagturo si Sir Roger, doon niya i-discuss about the first Vita Plus doon sa library. So, marami nakapakinig. Tapos, yung mga nakapakinig na yun, bumili yun automatic, ako hindi pa. Kasi nga, bibili nga ako sa kanya, pagbalik niya ulit. Dahil, sabi ko, i-try ko lang tatlo sa sachet. Tinry ko tatlo sa sachet, nasarapan naman ako. Share ko din sa mga anak ko, nasarapan din yung mga anak ko dahil constipated yun. Tsaka yung isa pa, yung mister ko naman, hirap sa paghinga. And then, isa ko din anak, dalawa actually ang anak ko, isang 13, isang 12. Yung 12 and 13, constipated pareho yun. Yung isa naman, 12 years old, may naman yun, yung primary complex. So, pinainom ko siya na nagandahan ako, nakita ko sa kanya, hindi na siya inuubo, hindi na siya sinisipon, at hindi na rin ako nagkakaroon ng constipation yung dalawa. Ako naman talaga siyang, actually, dito siya tapos walang-pula, lumipis siya, and then yung saksak ng needle, kita ko dahil sa pagkatuyo, makikita nyo Actually, pinapakita ko to sa lahat, sabi ko dahil sa maraming tao, nahihiya ako. Pero pagka kami lang, talaga nagpapakita ko, tsaka pag may nakakausap ako ng one-on-one, or maski apat, talagang taas na ako ng taas, wala sa akin. Nung nalaman ng mister ko, nagpapakita ako, nagalit sa akin. Kaya hindi na ako nagpapakita ngayon. Pero malayo, sabi ko. Kasi ang gusto ko na tumaba ko sa first Vita Plus, talaga ang laki na effective sa akin. Kahit nandito pa rin to na sinasabi nilang ng third stage ka. Wala na sa isip ko yun dahil sa pag-inom ko ng first Vita Plus. Talaga nakita ko yung effective na tuyo, nakita ko talaga na
lumipis yung ano ko, yung breast ko. Actually, hindi na ako nagbabra kasi maganda na nga, sabi ko gano'n. Kaya, yun, dinemaintain ko lang yung first vital class. Tsaka, ang dami ko na natulungan ngayon. Dati, ayoko nung kitaan, kaya rin, hindi na mapigil. Parang blend overflow. Kaya, salamat sa first vital class. Salamat kay Dr. Jaime Galvestan. Salamat kay Mang Doyi na nag-produce na nag-finance dito. At salamat kay Roger na introduce sa akin to. Higit sa lahat na pinapasalamatan ko ang Panginoong Jesucristo. Good morning, good afternoon. Lapakan po natin si Mary Jane Hamilton.